Napirmahan na ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF o ang Moro Islamic Liberation Front ang matagal din nilang binalik-balikan na Power Sharing Annex sa Bangsamoro Framework Agreement. Kapansin-pansin namang mas malawak ang kapangyarihan ng bubuuing Bangsamoro government kesa sa kasalukuyang ARMM o ang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, Enero target ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front na mabuo yung Comprehensive Peace Pact at kagabi nga ay pinirmahan na nila yung Power Sharing Annex. Isa yan doon sa dalawang nalalabing annex ng Framework Agreement on the Bangsamoro. Pero ibang usapin pa kung maipapasa sa Kongreso yung basic law na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pinirmahang Power Sharing Annex kagabi sa Malaysia sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF, isang ministerial form of government ang itatatag katulad sa mga bansang Thailand at Malaysia. Pamumunuan nito ng isang chief minister. Hindi siya direktang ihahalal ng tao. Sa halip, ang 50 miyembro ng assembly ang boboto kung sino sa kanila ang pwedeng maging chief minister. Ang chief minister ang pipili naman ng kanyang deputy minister at ministers para bumuo ng kanyang gabinete. Ang mga miyembro ng assembly ang siyang direktang iboboto ng mga tao at pwedeng patalsikin ng assembly ang mga nakapwesto sa pamamagitan ng vote of no confidence ng 2/3 ng assembly. Base sa Power Sharing Annex, may 58 itong kapangyarihan, kabilang na ang kapangyarihang mangutang sa ibang gobyerno at bangko, magtayo ng mga economic zone at industrial center, palaguin ng turismo, mag-develop ng isang Islamic banking system, magpailaw sa mga Bangsamoro territories, maging ang magdeklara ng Bangsamoro holidays. Mananatili naman sa central government o pamahalaan ang kapangyarihan sa defense at external security, foreign policy, coinage at monetary policy, postal service, citizenship and naturalization, immigration, customs and tariff, common market at global trade, at intellectual property rights. Hati naman ng Central at Bangsamoro government sa 14 na kapangyarihan, kabilang na ang social security at pension, auditing, coast guard, pagpapondo sa pangangalaga sa mga kalsada, tulay at irrigation system, at disaster risk reduction management. Sabi ng gobyerno, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa mga Bangsamoro territories. May bubuing Bangsamoro Council of Leaders para raw rito. District representatives are expected as well to protect the interests of their respective districts. Sa ilalim ng Framework Agreement, ang bubuing Bangsamoro ay kabibilangan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao del Sur, mga syudad ng Marawi at Lamitan, Cotabato at Isabela, 6 na bayan sa Lanao del Norte at ilang barangay sa North Cotabato. Ang MILF masaya sa napagkasunduan sa Power Sharing Annex pero masaya ako. Ngunit kailangan hindi tayo papaya dahil malaki pang trabaho na dapat magampanan ng bawat panig. at tinutukoy ni Iqbal ay ang usapan sa Normalization Annex sa susunod na taon. Kasama na dito kasi ang decommissioning o pagtatanggal ng dahilan para gumamit pa ng armas sa mga miyembro ng MILF. Yung normalization parang panunumbalik na sa folds of the law na tinatawag. So isa doon yung pag-safeguard ng mga armas. Pero kung matapos nga ang Comprehensive Peace Agreement sa susunod na taon, ibang usapin pa ang pagpasa ng basic law sa Kongreso. I think nakikita naman our political leaders see the importance of resolving the issue of armed conflict. Even without the PDAP, that this commitment will be expressed and will be delivered. Pero nag-aalala ang ilan kung may tatatagman ang Bangsamoro government. And by nature din, gagapangin ng mga political parties sa national. Ang local political parties. At may itsapwera in the long term yung MILF. It's really like the MNLF nung binuo yung army. Parang MNLF ang nagsaing, mga politiko ang kumain. Ang MNLF ang sabi, tingnan na lamang daw kung hindi matutulad sa kanila ang MILF. Ang kasunduan ng MNLF at ng gobyerno ang nagbigay daan sa pagtatatag ng ARMM. Sa MNLF, we had a very high hopes that they will implement the agreement. They did not implement the agreement and we're left hanging. Jessica, kapag naipasa sa Kongreso yung basic law, no, idadaan ito sa plebisito. Tatanungin yung mga proposed yung mga tao dun sa proposed Bangsamoro territories kung gusto nilang palitan yung ARMM. At kapag ultimately, ang tagumpay o kabiguan nitong pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at MILF ay nakasalalay sa taong bayan. Jessica? Okay, Joseph, in-explain ba nila kung ano ang naging basis nitong power sharing? Parang
what was the principle behind kung alin ang mapupunta dun sa Bangsamoro government at alin ang mariretain ng national government? That's right, Jessica. Ang overarching principle, no, is yung gusto ng MILF is self-determination. So ano yung mga powers that will contribute to that ideal na without compromising yung naman position ng government. So that's how they delineated yung powers. Yung powers that will help the Bangsamoro govern itself, ayun yung mapupunta na kapangyarihan sa kanila, Jessica. Okay, so kung internal security ang pag-uusapan dun sa mga lugar na nakaspecify, MILF yun. Sa kanila yung police, sa kanila rin yung armed forces. Ganun ba yun, Joseph? No, yung defense and external, that will be the AFP, that will be the power of the central government. So that's a retained power. Ang yung public order and safety ay isa sang tinatawag na shared. So ibig sabihin may kumpas din yung national government at yung yung actual practice will be left to the Bangsamoro government. Remember, Jessica, that there is still a pending issue, yung normalization. And last time na nakausap natin itong si MILF First Vice Chair Jafar ay kasama dun sa normalization yung pagbubuo, yung usapin sa pagbubuo ng isang Bangsamoro police. So yung detalye kung sino talaga yung security, yung mamamahala ng security dun sa area will emerge, no, doon sa pag-uusap sa normalization, Jessica. Okay, kasi that brings me to my next question. Ano ang magiging papel ng PNP? Dahil civilian in nature din ang PNP natin, di ba? Correct. Pero that will play out in the discussion sa normalization because remember sa normalization ay yung tinatawag natin na decommissioning, no? So parang ito yung sinasabi ni Pangulong Aquino na that they will return to the folds of the law. Ibig sabihin, hindi na sila gagamit ng armas. But the concern of the MILF is how do we protect our forces? So Okay. yung issue doon sa normalization, Jessica. Okay, practical and urgent concern. Who will run after the MNLF? Well, ngayon, right now, ang situation is that yung may open yung government to talks to with the MNLF. But in the future, ang hindi pa natin alam kung paano yung magiging pagtrato ng Bangsamoro government sa MNLF. Pero ang sinasabi ng OPAP, no, yung Office of the Presidential Peace Advisor, ay they are open to MNLF participating in the electoral process for the Bangsamoro government, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.